Mga kababayan, kapapasok lamang po ng balitang ito. Mainit-init pa po. Ito po. Ayan, basahin nyo. Ang sabi po sa balitang yan, breaking news, Cedric Lee, Denise Cornejo at dalawang iba pa, pinatawan ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo matapos hatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ni Vong Navarro. That's 1 hour ago nung na screenshot ko po yan. Sabi yan sa Super Radio DZBB. Sabi naman dito sa ABS-CBN, just in, Taguig Regional Trial Court convicts Cedric Lee, Denise Cornejo, and 2 other respondents in the serious illegal detention case filed by actor-host Vong Navarro, according to Navarro's lawyer, Attorney Alma Malonga. The court has ordered Cornejo to be immediately detained as Lee was not present in the promulgation. The court has ordered for him to be arrested. Ayan po. Nakakagulat po yung balitang yan, ano? So, sa madaling salita, pumanig po ang hustisya kay Vong Navarro, mga kababayan. At bukod po doon ay magbabayad pa po sila ng malalaking halaga. So, ganun po kabigat pala ang pwede mong haraping parusa kung ikaw ay mai-involve sa serious illegal detention for ransom. Yun po yung pagkakaunawa ko, no? Serious illegal detention for ransom, no? Ngayon, pakinggan po natin tong si Kuyang DDS at bigyan po natin ng reaksyon ang sasabihin niya. Napagtanto ko lang mga lods. Kaya pala ang response ng gobyerno natin ngayon sa droga is hindi ganun ka-intense. 'Di ba? Pinasoft. 'Di ba? Kumbaga kulang na lang alagaan nila yung mga drug-related person, yung mga addict, 'di ba? Sabi pa nga nila, dapat bloodless, dapat walang namamatay. 'Di ba? Nakapagtataka kasi kalaban dapat ng gobyerno ang droga. Yan ang pinaka-main dapat na kalaban, no? Isa sa main problem at kalaban dapat ng gobyerno ang droga. Kasi masisira ang mga kabataan natin yan. 'Di ba? And imaginein mo na lang magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng bansa na sobrang andaming lulong sa droga. Mas malala yan, mas maraming crimes, mas maraming patayan ang mangyayari niyan. At ang nakakalungkot is yung mga inosente, no, ang mas madadamay at mayayari diyan sa mga nangyayari ngayon, 'di ba? Sa mga nalaman natin. Kaya pala ganyan sila. Kasi baka isa din sila sa mga gumagamit. Alam niyo mga lods, halatang-halata na kasi mga lods, 'di ba? Sobrang halatang-halata sa physical pa lang nila. 'Di ba? Yung mga bibig nila halatang-halata eh. And ngayon nagsisilabasan eh. 'Di ba? Ngayon nagsisilabasan talaga. Feeling ko mga lods, gagawa na naman yan sila ng something malaking issue. 'Di ba? Para pagtakpan na naman yan. Pero malaking issue 'to eh. 'Di ba? Kasi imaginein mo, ano ang mararamdaman mo as Filipinos, 'di ba? Kung meron tayong presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Anong mararamdaman mo? Ayun, narinig po natin ano, yan pa rin yung issue nila, polvorin pa rin. Wala nang katigil-tigil, nakakaumay na. No? Alam nyo sa totoo lang, eto, tapatan ito. Para sa akin, dahil nakikita ko naman na maayos ang polisiya ng Pangulong Marcos Jr., maayos ang pamamahala niya, no? At na-appreciate ko yung mga pro-Filipino policies niya. Para sa akin, wala na akong pakialam kung totoo man or hindi ang bintang nila sa Pangulo ng Pilipinas ngayon. Wala na akong pakialam kahit lumabas ang mga video o photos na gumagamit si ganito, si ganyan, caught in the act. Wala na akong pakialam. For as long as maganda ang patakbo sa bansa natin at hindi gagawin sa kanyang kasalukuyang administrasyon, wala na po akong pakialam sa kanila. Umay na kami sa inyo to the point na wala na kaming pakialam kahit ano pang sabihin nyo at ebidensyang ipakita nyo dahil ilang taon na kayong ganyan. Gusto niya lang naman patalsikin, 'di ba? Hindi talaga uusad ang bansa natin kung tayo ay naghihilahan pababa. Ako naman ay sumusuporta pro-government dahil nakikita ko na maayos at talagang nakikita ko na pinagtatanggol niya po ang West Philippine Sea. Isa yan sa isang pinakamabigat na pinangahawakan ko. Ayoko na ng pinuno na deputies, no, na talagang sunod-sunuran pa doon sa bansang kumakamkam ng mga teritoryo natin. Na walang kakayahang ipagtanggol ang ating national security and interest. Ayoko na sa ganung pinuno. Mas gugustuhin ko pa ang Pangulong Marcos Jr. ngayon. Kaya wala na po akong pakialam. Personal ko to
Personal ko, ewan ko sa inyo. Pero ako personally, kahit pa anong video ang ilabas nyo dyan sa June, kasi may mga sinasabi nila by June daw, may malaking magaganap, no? Kahit pa anong tumbling nyo dyan at picture, video ang ilabas nyo, personally, wala na akong pakialam. Mas gusto ko pang matapos ng Pangulong Marcos Jr. ang termino niya. For as long as hindi gagawa ng malaking kamalian ang Pangulo, no? Mas gugustuhin ko pa siya, sa totoo lang, na hindi bastos ang bibig, hindi disorganized, hindi yung kabi-kabila, mababalitaan mo na lamang, may tumumba, no? Mas gusto ko pa yung ganito. At sinabi naman ng DILG, mas bumaba po ang krimen ng bansa natin kumpara sa nakaraang administrasyon. So, wag niyong iyabang na gusto niyo yung intense na approach pagdating sa paglaban sa droga. Anong nangyari? Ang dami ring nadamay na inosente at mga collateral damages. Tapos yung iba hindi pa napatunayan kung involved talaga. Tapos ang dami pang bad cops noon na ginamit yung kanilang pagiging pulis para sa kanilang sariling mga hindi magandang intensyon. Ngayon, ang nakikita natin, malalaking halaga ng pinagbabawal na gamot ang nasasabat, hindi na pupunta sa market, mga pulis na involved, nahuhuli. Para sa akin, mas okay yon dahil hindi nakapokus sa mga Pilipinong na biktima ng pinagbabawal na gamot. Mas magiging effective na mawawala yan kapag yung source at saka yung mga big time talaga ang nahuhuli. So, sa'yo, Mr. Real Talker, tama na. Huwag nyo naggawa ng malisyosong pag-iisip, no? Sana huwag nyo ng mindset nyo. Patapusin nyo na ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang termino hanggang 2028, no? Patapusin nyo na at irespeto nyo. Irespeto nyo yung desisyon nyo. Kasama kayo sa nagdesisyon para manalo siya noong 2022. Irespeto nyo ang desisyon ninyo at ng maraming tao. Kami nga ang natalo. Pero dahil sa kagustuhan namin na makatulong sa pagpapaunlad ng bansa, kami ay nakikiisa at sumasama. Tignan nyo yung magagandang nangyayari kaysa i-focus nyo yung mga mata nyo sa mga negatibo. Mas maraming magagandang nangyayari ngayon. Mas magandang nagiging relasyon natin sa ibang bansa at naniniwala ako na may magandang epekto ito sa ekonomiya natin at sa kinabukasan ng ating bansa. Tama na. Respeto lang at hintayin nyo na pong matapos ang termino niya. Yun lang mga kababayan, maraming po salamat sa panonood. Ano pong masasabi nyo sa binahagi ko sa inyo, sa narinig nyo kay Mr. Real Talker at sa balita patungkol kay Bong Navarro, kay Denise Cornejo at sa ibinahagi ko sa inyo? Ilagay nyo lang po sa comment section below at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.